Hello, good morning po. Morning, this video, the name our Lord Jesus Christ. Morning, our topic for today, our Lord Jesus Christ is take care of the sheep forever. Take care people, the sheep, our Lord Jesus Christ. Because our Lord Jesus Christ is owner human being. Owner human being is our Lord Jesus Christ. So therefore, our Lord Jesus Christ take care of the sheep or people forever until new heaven and earth. Yun po yung ating paksa. Iniingatan ng Panginoong Jesus ng Diyos yung kanyang mga tupa. Dahil siya po ang may-ari ng tao. Ganun po. Ang Panginoong Yesus po ang may-ari ng tao. Kaya iniingatan yung kanyang mga tupa forever until new heaven and earth. Ganun po. Ang Panginoong Yesus ay hindi po yan hiwalay sa tao. Ang Diyos po hindi hiwalay sa tao. Kung susunod po yung tao sa Kanya. Ganun. God is not to leave the people, not to separate any creation of God. Because God is the owner of the human being, owner of the sheep. So the God is not to leave or separate the human. Because God owner the human, owner of the sheep. The God, this is Father and Son. Yun po yung, ang Diyos po, hindi po yan hiwalay sa tao. Any creation of God, not to live or not to separate the God. Our topic. Hindi po pwedeng mahiwalay yung tao sa Diyos ng anumang bagay o ng mga bagay na darating. Hindi po maiwalay sa Diyos yung tao kung susunod siya sa Diyos. Ganun po. Forever na kasama ng Diyos yung tao kung susunod siya sa Diyos. Ganun po. Hindi po iwalay yung Panginoong Yesus sa tao. Hindi po iwalay yung Panginoong Yesus ang Diyos sa tao. Kasi siya yung may-ari ng tao. Siya may-ari ng tao. Kahit na anong bagay, hindi po pwedeng maghiwalay sa tao, sa Diyos. Ganun po. Kahit yung mga anumang nilalang, hindi pwedeng maghiwalay sa tao yung Diyos. Ganun po. Hindi siya hiwalay sa tao kung susunod siya sa Panginoong Diyos. Yun po yung ating paksa. Ating topic. Kahit na ano pang nilalang sa mundo o kung yung mga bagay na darating, ay hindi po makapaghiwalay sa Diyos yun. Ang Diyos na yun, yung ating pong mag-ama. Pero nasa Panginoong Yesus pa tayo, hindi siya hiwalay sa tao na sumusunod sa Kanya. Forever yun. Kita nyo forever until new heaven and earth. Tapos sa mga bulaan mga ngaral, tao yun. Tao yun. Hindi nga siya hiwalay forever sa tao Kahit na anumang nilalang ng Diyos, ay hindi pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos at ng Panginoong Yesus. Sa tao, ganun. Hindi nga hiwalay yung Panginoong Yesus sa tao Forever until new heaven and earth. Tapos yung sa mga bulaang mga ngaral, tao yun.
Tao, tao yun sa mga pulang o, hindi po niya, ang Panginoong Diyos, Panginoong Yesus, hindi po yan iwalay sa tao. Basta sumusunod siya sa aral ng Diyos o aral ng Panginoong Yesus. Kahit magkaroon pa ng bagong langit at lupa, hindi po iwalay ang Diyos sa tao. No other things, and then any creation to come, not to separate the people, the God. Ganun, hindi po pwedeng maiwalay yung Diyos sa tao forever. Ganun po. Kasi siya may-ari ng tao. Yung Panginoong Diyos, yung Panginoong Yesus. Wala naman po kasing tao na ikaw yung may-ari ng tao. Wala po no. Ikaw may-ari ng tao, tapos tao ka. Hindi po yun. Diyos po yung ating Panginoong Yesus. Kasi siya yung may-ari ng tao eh. Siya yung gumawa ng tao eh. Ganun po. May-ari siya ng tao, kaya hindi siya pwedeng humiwalay sa tao. Siya yung may-ari ng tao, ng lahat ng bagay, yung Panginoong Yesus. Sila pong mag-ama. Ginawa ang lahat ng bagay, ando dun yung Panginoong Yesus, kasama yung ama. Kasi nandun siya sa tabi niya. Ganun. Nasa tabi siya, yung ating Panginoong Yesus, nasa tabi ng Ama. Ginawa ang lahat ng bagay. Kaya sila po yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus. Wala naman pong tao, ikaw yung may-ari ng tao, hindi po yun. Ang Diyos may-ari ng tao, kaya hindi po tao yung Panginoong Yesus. Siya yung may-ari, yung Panginoong Yesus eh, sila mag-ama. Sila may-ari ng tao. Kaya bulaan po yung mga ngaral nyo. Kung ang Yesus nyo, tao, ganun. Wala pong tao na may-ari ng tao. Kundi ang may-ari ng tao, yung Panginoong Diyos, yung mag-ama po, yung Panginoong Yesus. Honor the human being is our God, is Father and Son. Forever, take care of the God. The God this take care is our Lord Jesus Christ. Yun po, yung mga niniwala sa Panginoong Yesus, tao, mga bulaan po yun. Wala pong kaligtasan doon. Wala doon po yung tunay na espiritu. Kasi yung Panginoong Yesus, yung mag-ama, sila po yung may-ari ng tao. Siya po yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus. Yung mga pastor ngayon, mga lingkod lang ng Diyos yan, mga upahan. Pero yung ating Panginoong Yesus, hindi siya upahan eh. Hindi siya upahan, nagkatawan tao siya. Nilalang yung lahat ng mga bagay, nandun siya sa tabi, gano'n, nandun siya sa tabi ng Ama. Siya may-ari ng tao. Wala pong tao na may-ari yung tao. Kasi yung may-ari yung Diyos. Kahit mamatay ka, hindi ka iiwan ng Diyos. Kasi siya yung may-ari ng Diyos eh. Yung may-ari ng tao yung Diyos eh. Kahit mamatay yung katawan ng tao, hindi iiwan ng Diyos yun. Kukunin niya yung kaluluwa. Kasi siya yung may-ari. Yung Panginoong Yesus, yung mag-ama. Kung tao yun eh, wala namang tao na ikaw yung may-ari ng tao, wala po nun. Yung ating mga kapatid, di ba? Mga anak natin, hindi tayo ang may-ari. Kasi mag-aasawa yan, mawawala sila sa mundo. Lahat ng tao mawawala sa mundo eh. Lilipas yan eh. Pero yung Diyos, hindi ka iiwan, yung kaluluwa mo hindi iiwan basta sumusunod ka sa Kanya. Kukunin ka niya. Kahit na mamatay na lahat yung mga relatives mo, mga kung ano pa yan, hindi ka iiwan ng Diyos. Kasi siya nga yung may-ari ng, yung kaluluwa, siya may-ari eh. Pero bang tao na may-ari ng tao? Wala po nun. Yung ating Panginoong Yesus Diyos po yun. Kasi siya po yung may-ari ng tao, ng mga kaluluwa, di ba? Lahat ng kaluluwa ay akin. Hindi kayo iwan ng Diyos, ng Panginoong Yesus na mag-ama. Ganun po. Kaya yung mga ngaral na tao ang Yesus,
Mga bulaang Kristo po yun, mga hindi po sa Diyos yung aral na yun. Wala pong kaligtasan yun. Kasi yung Panginoong Yesus, silang mag-ama, ang may-ari. Nilalang ang lahat ng mga bagay ng mag-ama, naroon yung Panginoong Yesus nasa tabi niya. Nandun siya sa beside of the God, the Father. Ganun. Nasa siping siya ng Ama. Gaya rito, babasahin ko muna sa inyo rito na yung mga bagay na nasa tabi, nasa siping. Sabi na, yung siping kasi, beside yun, nasa tabi siya, ganun. Yung ating Panginoong Yesus, naroon siya nung nilalalang nila yung tao. Kasama ang Panginoong Yesus sa paglalang ng tao. Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Ito yung nasa tabi. Para malaman nyo yung Panginoong Yesus, nasa tabi siya ng Ama, yung nilalalang nila yung mundo, lahat ng bagay, sa kayong tao. Ito po sa Lucas 9:46-47. Nagkaroon ng isang pagmamatwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Datapwat pagkaunawa ni Jesus sa pagmamatwiran ng kanilang puso ay kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang siping. Nilagay yung bata sa kanyang siping. Ibig sabihin po kasi ng siping, nasa tabi yun, nasa tabi. Beside our Lord Jesus Christ, the little children, ganun, dito, nilagay niya. Nilagay niya yung bata sa kanyang tabi. Gano'n. Nasa tabi yung bata, tinabi niya yung bata, nagkakaroon kasi ng pagtatalo kung sino yung pinakadakila. Kinuha niya yung bata para para yung nasa tabi niya yung bata, gano'n. At sinabi sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa maliit na batang ito, sa pangalan ko ay ako ang tinatanggap. At sino mang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakamaliit sa inyong lahat ay siyang dakila. Yun yung nagpapakababa sa buhay, hindi nagpapakataas, yun yung pinakadakila. Ibig sabihin, ibinasa ko lang po sa inyo to kasi yung bata nilagay niya sa tabi niya. Para malaman yun yung Panginoong Yesus. Nasa tabi ng Ama nung nilalalang nila yung mundo, yung tao, ganun. Nilalalang nila. Para malaman nyo lang na nasa tabi yung bata, nasa tabi rin yung Panginoong Yesus ng Ama nung nilalalang nila yung mundo. Ganun po. Gaya rin dito sa unang hari 3, nung gumawa si Haring Solomon ng nung hinatulan ni Solomon yung babae, nasa tabi rin yung nasa tabi rin yung bata kasi may yung sa mga alipin ni Haring Solomon noon, namatay yung isang anak, nasa siping niya rin, gano'n. Para malaman nyo yung siping, the beside God, gano'n, nasa tabi ng isang tao, yung isang kasama niya, gano'n, nasa tabi, yung nasa siping. Gaya rito sa kasi yung mundo nilalalang nila mag-ama, nandun yung Panginoong Yesus, nasa tabi rin, nasa siping. Gaya rito rin sabi kay Haring Solomon, yung hinatulan niya yung dalawang may anak na nasa siping rin yung batang namatay, ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Nung binigyan si Solomon ng karunungan. Dito po sa unang hari 3:16, na magkagayoy naparoon ng hari sa dalawang babae na mga patutot. At nagsitayo sa harap niya at sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako ang babaeng ito ay tumatahan sa isang bahay. At ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. Ayun, nagkaanak kasi yung dalawang babae rito tapos namatay yung isa, ninakaw yung isang bata. Ibig sabihin lang
pinakikita ko lang sa inyo rito, yung nasa siping, nasa tabi yung bata. Gayun din yung Panginoong Yesus, nasa tabi rin ng Ama nung nilalalang nila yung mundo. So, basta patuloy ko po. At sinabi ng isang babae, O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumataan sa isang bahay at ako'y nanganak ng isang batang lalaki sa bahay na kasama ko siya. At ng ikatlong araw, pagkatapos na ako'y makapanganak, na ang babaeng ito ay nanganak naman. At kami ay magkasama at walang iba sa amin sa bahay. Liban na sa kaming dalawa sa bahay at ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinagabihan sapagkat kanyang nahigan at siya ay bumangon sa hating gabi. At kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko. O, yung anak ng lalaki rito, kinuha ng isa kasi namatay yung kanyang anak. Pinakikita ko lang po sa inyo rito yung katabi nasa siping yon beside any person or God, ganun. Yung siping nasa tabi yun. Gaya ng Panginoong Yesus, nilalalang yung mundo, nandun siya sa siping. O ganun po. Samantalang ang iyong lingkod ay natutulog at hiniga niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. O yun o. Yung babae kasi rito, yung kapanahonan ni Solomon, namatay yung isang anak, ganun. Tapos kinuha yung isang nasa siping niya, nasa tabi. O kaya sabi nasa siping. Ang pinakikita ko lang po sa inyo rito, ibig sabihin kasi ng nasa siping, yung nasa tabi. Ganun din yung Panginoong Hesus nung nilalalang nila yung mundo. Nandun siya beside the Father God to make the all creation. Everything and the human being. Kaya sila po yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus, yung mag-ama. Sila po ang may-ari ng tao, yung mag-ama. Nandun yung Panginoong Yesus, naroon siya sa tabi ng Ama, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Nasa tabi siya. Siya yung may-ari ng tao, yung mag-ama. Kaya hindi tayo iiwanan ng Diyos kasi siya yung may-ari ng tao eh. Wala pong tao na ikaw yung may-ari ng tao. Wala pong tao nun. Wala pong ganun na tao ka, may-ari ka ng tao. Hindi. Ang may-ari ng tao yung Diyos. Yung po yung mag-ama, yung Panginoong Yesus. Nandun doon yung mag-ama, yung nilalalang niya yung mundo, yung lahat ng bagay, di ba? Nandun doon yung Panginoong Yesus. Nasa siping din siya ng Ama, nasa tabi. O, manglalalang din sa kasi ang Panginoong Yesus eh. Ito sabi po ng banal na kasulatan. Sila nga yung lumalang sa tao, di ba? Sabi niya nga, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Yun, hindi tayo maiiwalay sa kamay ng Diyos sa Panginoong Yesus. Hindi. O, pero kung lumabag tayo sa utos ng Diyos, hindi tayo sumunod, pwede tayong mahiwalay sa Kanya. Ganun po. Pero hindi siya hiwalay sa atin forever ha. Forever yon until new heaven and earth. O, meron bang taong makakagawa nun? O, kahit mamatay nga yung lahat ng ating mga relatives, ang Diyos hindi tayo iiwan. Kasi siya yung may-ari ng tao. May-ari ng tao, lahat ng mga bagay. O, yung mga bulang mga ngaral naman dyan, tao yung Yesus nila, o tagalupa, o wala pong tao na ikaw yung may-ari ng tao, wala po nun. Ang may-ari ng tao yung Diyos, yung sila pong mag-ama, yung Panginoong Yesus. Ganun po. Ayun po. Nilalang yung lahat ng bagay, o yung naroon yung Panginoong Yesus, o katabi rin siya, nandun siya sa siping ng Ama. Ito pong sabi sa Kawikaan dito. Kawikaan 8:22. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad. Bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una, ako'y nalagay mula noong araw, mula na walang pasimula. O wala pang pasimula ha. Nandun na yung ating Panginoong Yesus. Sila may-ari ng tao eh. Bago nilikha ang lupa, ako'y nailabas nang wala pang mga kalaliman, nang wala pang mga bukal na sagana ng tubig.
Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nililika ang lupa ni ang mga parang man. Ni ang pasimula man ng alabok sa sanlibutan. O, yun o. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako. O, nandoon yung Panginoong Yesus eh. Nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, nang kanyang patibayin ang langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman. Nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan upang wag salangsangin ng tubig ang kanyang utos. Nang kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa, o yun o, nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalino manggagawa. O yun o, nasa tabi rin siya ng ama, nasa siping. Pinakita ko lang sa inyo yung unang binasa ko, nasa siping. Ibig sabihin nun, nandun talaga yung Panginoong Yesus sa tabi ng Ama. O, nasa tabi ng Diyos Ama. Beside the Father God, our Lord Jesus Christ, to make the all creation of God. All things and then human. Ganun po, nasa tabi siya. Oh. Basahin ko muli sa inyo rito. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalino manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw. Na nagagalak lagi sa harap yan, na nagagalak sa kanyang tinatahanang lupa. At aking kaaliwan ay nasa mga anak ng tao. Kaya siya yung may-ari, yung Panginoong Yesus. Hindi tayo maihiwalay sa mag-ama kasi siya yung may-ari. Wala naman pong tao. Wala pong tao na ikaw yung may-ari ng tao. Wala po nun. Kaya bulaan yung mga ngaral na tao ang Yesus. Hindi po sugo ng Diyos yun. Mga bulaan po yun. Dadaling kayo niyan sa hukay, sa impyerno. Mga pastor po ni Satanas yun. Ganun po. Siya nga may-ari ng tao eh. Tapos sabihin mo tao. Wala pong tao na may-ari yung tao. Kasi yung tao, namamatay. Yung ating Panginoong Jesus, hindi naman namatay, di ba? Namatay lang kayong kanyang katawang laman. Yung pagkataong loob, yung spirito, hindi po namatay yun. Ganun po, siya po yung may-ari ng tao. Nasa kanya nga yung buhay eh, yung sa Panginoong Jesus. Nasa kanya yung buhay at kamatayan ng tao. Siya yung nagbibigay buhay sa tao na sinisilang rito sa buong mundo. O, until ano yun, hanggang sa forever po yun. Siya yung ilaw ng mga tao na nagbibigay buhay. Kasi nga sila yung gumawa ng tao, siya may-ari. Ganun po. Kaya kung ang Jesus nyo, tao, bulaan po yun. Bula mga ngaral yun. Hindi po sa Diyos yun. Ganun po. Kasi lahat ng tao, siya yung bumubuhay sa tao. O siya nagbibigay ng ilaw. Ganun po. O ito sabi po rito sa 1. Kasi nilalang yung lahat ng mga bagay. Di ba nandun siya sa tabi. Beside the God. Sa siping ng Ama. Gaya rin dito sa yun, siya yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus. Nasa kamay niya lang tayo nung mag-ama. Hindi naman siya upahan eh. Di ba? Hindi siya upahan. Yung mga upahan na pastor, yung gaya ng may kamatayan na tao, yun, mga upahan yun. Yung Panginoong Yesus, siya yung may-ari ng tao eh. Hindi po tao yun, kasi siya yung may-ari ng tao eh. Wala pong tao na ikaw yung may-ari ng tao. Wala po nun. Diyos lang po may-ari ng tao. Yun po yung mag-ama, yung Panginoong Yesus po. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Nasa kanya yung buhay at saka yung kamatayan ng tao. Nasa kanya, nasa Panginoong Yesus. Okay, hindi po tao yun. Kasi forever until yung heaven and earth siya yung pastor dun sa bagong langit at lupa Kaya kung ang Yesus yung tao, o mga bulaan nyo, hindi po yung, wala po yung tunay na espiritu ng Diyos doon, mga bulaan po yun. Pastor po yun ng Diablo, yun po, ito. Ito sabi ng banal na kasulatan dito sa 1. Ito, kasi nilalang yung lahat ng mga bagay, di ba, nandun yung Panginoong Yesus sa tabi niya, sa siping ng Ama. Ito po sabi sa 1, 1 hanggang 4, tapos 9 Gs. Nang pasimula, siya ang berbo. At ang berbo, sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos.
ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. O yun, sa pamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa, ay hindi ginawa kung wala siya. O sabihin na, siyang ilaw ng mga tao. Kita nyo nga, nasa kanya yung buhay, saka ilaw ng mga tao. O meron bang gano'n, nasa kanya nga yung buhay, saka ilaw ng mga tao eh. Yung pumaparito sa sanlibutan siya yung nagbibigay buhay doon. O nasa kanya rin yung kamatayan ng tao kasi nasa kanya yung susi ng kamatayan at ng Hades. Kung karapat dapat ka sa Diyos, pwede ka sa langit, ganun. Patuloy ko. Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao. Ayan na pumaparito sa sanlibutan. Siya yung nagbibigay ilaw sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya nagbibigay ng kaisipan doon ng kaluluwa at espiritu, yung Panginoong Hesus. Ayan yung bawat, halimbawa may isisilang pa, kailan pa yung mundo natin? Matagal pa, hindi natin alam kung kailan yung maghuhukom. Siya nga yung nagbibigay ilaw sa bawat taong pumaparito sa sanlibutan in forever come to the generation, our Lord Jesus Christ is giving the light, the people come there in the world. Ganun ang sabi rito. Nagkaroon ng tunay na ilaw. Sa makatwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya ay nasa sanlibutan at ang sanlibutan ginawa sa pamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Yung bawat tao, siya yung nagbibigay ng liwanag doon, ng isip, gano'n. Yung mga sinisilang, halimbawa, nagkaanak kayo ngayon, siyang nagbibigay ng liwanag doon, siya nagbibigay ng buhay. Kasi manlala lang yung ating Panginoong Hesus. Hindi tayo iiwan ng Panginoong Diyos. Mawawala na lahat yung ating kamag-anak pero yung Diyos, hindi tayo iiwan ng Panginoong Hesus Kasi siya ay may-ari ng tao. Bulaan yung mga ngaral na tao. Wala pong tao na may-ari ng tao, kundi yung mag-ama lang, yung Panginoong Hesus. Ganun po, siya yung may-ari. Ito sabi ng banal na kasulatan. Siya yung may-ari ng tao, yung mag-ama. Ito po sabi ng Panginoong Hesus dito. Siya yung may-ari. Ito sa... Kasi binigay na yan ng ama sa kanya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko. Kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo, sapagkat sila'y iyo. Yan, binigay na Ang lahat ng mga bagay ay iyo. At lahat ng mga iyo ay akin. Lahat ng sama kanya yan, yung mga tao. Siya may-ari Meron bang gano'n na... tao, may-ari ka ng tao. Hindi po yung, bula po yung mga ngaral na tao. Kasi may-ari ng tao yung mag-ama, yung Panginoong Hesus. Ganun po. Yung lolo mong na may hapana ang may-ari yung Diyos hindi iwan ng Diyos yun Kasi siya yung may-ari ng tao. Even come to the generation forever hindi niya iiwan yung tao na sumusunod sa kanya gano'n kasi siya ay may-ari ng mga tao. Ito sabi ng banal, siya ay may-ari ng tao. Basahin ko sa inyo muli. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalwalhati sa kanila. Siya ay may-ari ng tao. Kaya bulaan po yung mga mangaral na ang Hesus tao. Mga tagalupa po yun. Yung pagkatao yung Hesus mo, tagalupa yun. Hindi siya may-ari ng kaluluwa. Hindi siya may-ari ng tao. Ganun po. Gaya rin dito sa 1:16-15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Lahat ng sa Ama, sa Panginoong Hesus din yan. Yung mga tupa, kasi siya may-ari ng tao. Kaya bulaan yung mga ngaris yung tao. Ganun po, bulaan po yun. Hindi, wala po kaligtasan yun. Pator ni Satanas po yun. Ayun po, kaya siya may-ari ng tao. Kaya sinabi ko na siya ay kukuha lang nasa sa akin at sa inyo ay ipahayag. Ayun, siya yung may-ari ng tao. Hindi siya upahan na
O, ganon. Hindi siya upahan. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Kasi hindi siya upahan eh. Nagkatawang tao nga siya para matubos yung tayo sa kasalanan eh. O, sabi ng banal na kasulatan dito sa sa may 1 din dito sa 1. Sa 1 Gs, 9. Ako ang pintuan. Sino mang tao pumasok sa akin, siya'y maliligtas. Papasok, lalabas, makasusumpong ng pastulan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. O kasi kanya nga yung tao, kaya yung tupa eh, siya may-ari. Ang nagpapaupa ay hindi pastor at hindi may-ari ng tupa. O yun o, yung mga pastor na pulaan dyan, yung mga ngaral ng tao, paupahan yun. Pero ating Panginoong Yesus, hindi siya upahan. Siya yung may-ari ng tao. Kaya yung taong Yesus niyo, bulaan po yun. No? Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa. O yun o. Yung mga iglesia ng tao dyan, mga upahan yun, hindi may-ari ng tupa. Eh yung ating Panginoong Yesus eh, siya yung may-ari ng tupa, yung may-ari ng tao. Forever niyang iniingatan yung mga tao, yung mga tupa. O hindi mawawala sa Panginoong Yesus yun, sa Mag-ama, sa Panginoong Yesus. Kasi siya yung may-ari. Forever yun ha, forever ha. Until new heaven and earth. Tapos sa mga bulaan, tao yun. O. Tao sa mga bulaan. O hindi iiwan ng Panginoong Yesus yun, yung sabi niya. Eto, hindi mawawala yung tao sa Diyos basta sumusunod sa utos. Pero pagka yung hindi ka sumunod sa utos, pwede kang mahiwalay sa Diyos. Pwede kang mahiwalay. O ito, sabi ng Panginoong Yesus, hindi siya humihiwalay sa tao. Ito sabi niya. Forever to ha, forever to. Iningatan ng Panginoong Yesus yung tao. Kasi siya may-ari ng tao eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisunod sa akin. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanman, hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. O kita nyo nga, hindi maaagaw sa kamay ng Panginoong Yesus yung mga tao na sumusunod sa Kanya. Forever yun, forever. Until new heaven and earth. Sa mga bulaan, tao yun. Meron kay tao na mag-aalaga ng tupa. Forever. Wala po noon yung tao mag-aalaga ng tupa forever. O siya yung siya yung may-ari, yung Mag-ama. O nasa kamay niya lang tayo. Yung ng Panginoong Yesus, hindi maiwalay yung tao sa kanya basta sumusunod. Pero pwedeng mahiwalay kung hindi susunod. Kasi hindi sabi niya rito, hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. O hindi agawin sa kamay niya. Kahit na anong nilalang sa mundo, hindi pwedeng maghiwalay sa atin sa Panginoong Yesus. Kasi Diyos yun, forever niya iniingatan yung mga tao, yung mga tupa. O kahit mawala na ngayon ating mga kamag-anak pero iingatan pa rin tayo ng Diyos. Ililigtas yung ating kaluluwa o ganun. Kasi siya may ari. Nasa kamay niya lang tayo ng Mag-ama. Kasi kanya yung kaluluwa. Hindi. Ito sabi pero pwedeng mahiwalay sa Diyos yung kaluluwa kung hindi ka na susunod sa utos ng Diyos. Hindi ka na susunod. Ganon. Pwede siyang mahiwalay sa Diyos. Pero sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Hindi sila maagaw sa aking kamay. Hindi maagaw nga sa kamay ng Panginoong Jesus forever Tapos sa mga bulaan, tao yun. Tao yun Ito, sa kanya yung kaluluwa, Pero pwedeng mahiwalay sa tao yung Diyos
kung hindi na siya susunod sa mga utos ng Diyos. Ganun po. Ito sabi ng Panginoong Diyos din dito, kasi sa kanya yung lahat ng kaluluwa. Yung mga tupa, kanya yan. Ito po sa Ezekiel. Sa Ezekiel 18:14. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. O yun, lahat ng kaluluwa kasi sa Diyos yun eh. Sa mag-ama. Hindi pwedeng maiwalay sa Diyos yun. Di ba? Hindi sila maaagawin sa aking kamay, sabi ng Panginoong Yesus, di ba? Lalo na sa kamay ng Ama. Ako tang Ama, isa. O gano'n. Sa kanya yon, wala pong tao na may-ari ng tao, wala. Diyos lang po may-ari ng mga kaluluwa, ng mga tupa. Ganun po. Kung paano ang kaluluwa ng Ama ay gayon ang kaluluwa ng anak, ay akin. O yun, kanya yung kaluluwa sa Diyos eh. Ang kaluluwa ng kakasala ay mamamatay. Yun, pwede kang maiwalay sa Diyos pagka hindi ka na sumunod sa kanyang utos. Ganun. Pwede nang maiwalay pag hindi ka sumunod sa utos ng Diyos. Pwede kang maiwalay sa kamay niya. Pero hindi ka maagawin sa Diyos sa mag-ama. Diba sabi niya, hindi sila agawin sa aking kamay. Diba? Walang makakaagaw sa Panginoong Diyos ng kanyang mga tupa na sumusunod sa kanya. Pero pwede kang mahiwalay sa Diyos kung hindi ka susunod sa kanya. Ganon. Kung itatakwil mo na yung utos niya, pwede ka nang maiwalay sa Diyos nun. Kailangan hindi tayo hihiwalay sa Diyos sa kanya mga utos para hindi tayo maagaw ng anumang nilalang sa mundo. Ganun. Gaya rito si Haring Solomon, itinakwil ng Diyos, di ba? Hindi siya naligtas, naiwalay siya. Gaya rito si Haring Saul, hindi niya nainingatan yung utos ng Diyos, naiwalay siya, ganon. Pwede tayong maiwalay sa Diyos kung hindi na tayo susunod sa utos ng Diyos. Pero kung patuloy tayong susunod, hindi tayo aagawin sa kamay ng Diyos, sa Panginoong Yesus. Forever yon until new heaven and earth. Kasi siya yung pastor ng mga tupa sa bagong langit at lupa rin. Siya rin yun. Itong sabi ng banal na kasulatan. Si Haring Saul, hindi na sumunod sa utos ng Diyos, itinakwil siya ng Diyos dito. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa unang Samuel 15:26. At sinabi ni Samuel kay Saul, hindi ako babalik na kasama mo sapagkat iyong itinakwil ang salita ng Panginoon at itinakwil ka ng Panginoon upang wag ka namang maging hari sa Israel. Yun Pag tinakwil natin mga utos ng Diyos, yun, pwede tayong maiwalay sa Diyos nun. Pwede tayong hindi na aalisin na tayo ng Diyos nun. Hindi na tayo maliligtas nun. Kailangan hindi tayo iwalay sa kanyang mga salita, sa kanyang mga utos. So, pwede maiwalay yung tao sa Diyos, basta hindi na sumusunod. Gaya rin din sabi rito ng Diyos dito sa Exodo. Wala na sa kanila yung Diyos nun umiwalay. Kasi hindi sila sumunod hindi sila sumunod sa utos ng Diyos, lumayo na rin yung Diyos sa kanila, yung unang Israel po. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Dito po sa Exodo 32:7. At sinabi ng Panginoon kay Moises, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang yung bayan na iyong sinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nagsisama. Sila humiwalay na madali sa dalan na aking iniutos sa kanila. Pwede kang maiwalay sa Diyos pag sumuway ka na sa utos, hindi ka na sumusunod. Ganon, pwedeng maiwalay yung tao pagka hindi ka na sumunod sa utos ng Diyos. Pero kung patuloy ka sumusunod, hindi ka maiwalay sa Diyos doon. Hindi ka pwedeng hiwalay ng mga anghel, hindi ka pwedeng hiwalay ng kamatayan, hindi ka pwedeng hiwalay ng buhay, kasi sumusunod ka sa Diyos. Basta sumusunod sa Diyos, hindi siya maiwalay sa Diyos doon. Hindi siya maiwalay sa Panginoong Yesus. Kasi siya ay may-ari ng tao, mga kaluluwa Ito, nung umiwalay yung mga Israel noon sa utos ng Diyos, lumayo na yung Diyos sa kanila kasi hindi sila sumunod sa utos ng Diyos Basta ang tao hindi na sumunod sa utos ng Diyos, lalayo na yung Diyos sa kanya. Pero hindi tayo pwedeng maiwalay sa Diyos
Kung sinusunod natin utos niya, ganun po. Yung palagi tayo sumusunod, o ganun, hindi tayo pwedeng iwalay ng mga angel na anumang nilalang, hindi tayo maiwalay sa Diyos noon. Kahit mga buhay at kamatayan, hindi tayo maiwalay sa Diyos. Pag sumusunod tayo sa utos, eto, hindi sila sumunod, naiwalay sila sa Diyos. Yung mga unang yung mga unang Israel po, naiwalay sa Diyos nung hindi na sila sumunod sa utos ng Diyos. O naiwalay na sila sa Diyos noon. Ito rin sa Levitico. Sabi po sa Levitico rito, kasi yung Diyos lumayo na sa kanila noon, nung unang Israel. Kung hindi na sila sumunod sa Diyos. Dito po sa bilang, sa bilang 14:41. At sinabi ni Moises, bakit sinasalangsang ninyo ngayon ang utos ng Panginoon sa bagay na ay hindi ninyo ikasusulong? Huwag kayong umakyat sapagkat ang Panginoon ay wala sa gitna ninyo. Nawawala yung Diyos sa tao. Sa kapisanan, pagka yung itinatakwil natin yung utos ng Diyos. O yun, umihiwalay na yung Panginoong Diyos sa atin, sa Diyos, pag hindi na tayo sumusunod sa Kanya. Pero kahit na anong nilalang, hindi pwedeng maghiwalay sa atin sa Diyos dahil sa Panginoong Yesus. Forever yon, forever. Hindi tayo mahiwalay sa Diyos doon. Ganun po, basta sumusunod tayo sa utos ng Panginoong Yesus. Ito sabi ng banal na kasulatan din dito. Sa 2 Korinto 13:15. Dito po sa 2 Korinto 13:5. Sisatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo na nga sa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Ayun, maliban na kung kayo'y itinakwil na. O yun, nasa atin yung Panginoong Yesus pagka yung patuloy tayo sumusunod sa Kanya. Forever forever yun. Sa mga iba naman, tao yun Kaya yung Jesus nila, tao yun hindi, wala po din yung tunay na espiritu, saka yung tunay na Diyos, kasi tao yung Jesus nila. Tam nyo nga to, forever na iingatan ng Diyos yung Panginoong Jesus yung mga tao, di ba? Hindi sila maagaw sa aking kamay. Kailan yun? Forever, until yung heaven and earth. Sa iba tao yun. Ay, mangangaral yung tao. Wala pong kaligtasan doon. Nangaral lang yun dahil sa pera. Hindi sa presensya ng Diyos. Ako, nangangaral ako dito dahil utos sa akin ng Diyos. Marami kasing mga tao na liligaw ng mga bulaan. Ganun. Sabi nga ng Diyos, tignan mo, ang handang papatayin, tignan mo, yung ibalik. Ibabalik ko kayo sa mga aral ng Diyos, gano'n, sa utos. Kasi papatayin kayo ng Diablo doon sa paggayong hindi kayo sumunod sa utos. Ayun, hindi tayo maiiwalay sa Diyos. Basta sumusunod tayo sa Kanyang utos. Gano'n. Sa Panginoong Yesus, di ba? Sabi nga, di ba, hindi sila maagaw sa aking kamay, lalong-lalo na sa Ama. Tingnan nga, forever tapos meron bang ganon? Ikaw yung may-ari ng tao ka, tapos iingatan mo yung tupa forever. Hindi po yun. Hindi po tao yung Panginoong Isus. Diyos po yun, nakasama ng Ama. Nandun siya sa sipi ng Ama sa tabi nung nilalalang po yung langit at lupa. Hindi tayo maiiwalay sa Diyos basta sumusunod tayo sa Kanyang mga utos. Ganun po. Kahit na anumang nilalang, ay hindi makapaghiwalay sa atin sa Diyos basta sumusunod ka sa utos ng Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kahit mamatay pa yung katawan naman ng tao, hindi maiiwalay sa Diyos yun. Hindi maiiwalay sa Panginoong Yesus yun. Kukudin niya doon sa kaluluwa. Pagka hindi ka naman sumunod, lalayo yung Diyos sa'yo. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito, hindi pwedeng mahiwalay yung tao sa Panginoong Yesus Forever until new heaven and earth
Tapos sa pastor na mangangaral na tao, tao yun eh. O, di ba? Wala naman tao na forever na mag-iingat sa'yo. O, wala naman tao na mag-iingat sa tao forever eh. Kundi yung Diyos lang eh. O, di ba? Nabulaan po yung mga ngaral na tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 8:35. Hindi tayo maiwalay sa Diyos. Kahit na anong nilalang, hindi pa tayo pwedeng mahiwalay sa Diyos. O kahit kamatayan, hindi maghiwalay sa atin sa Diyos yun. Basta sumusunod po tayo sa utos niya. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Forever yun ha. Sa kamay ng Panginoong Yesus ha. O di ba? O meron bang makakagawa ng ganun? Forever. O wala naman nun eh. Bulaan yung mga ngaral na tao na yun eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Roma 8:35, patuloy. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o yun o ang kagutom o ang kauparan o ang panganib o ang tabak? Gayang nasusulat, dahil sa iyo pinapatay buong araw. Kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. Hindi, kundi lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan niya kung sa atin ay umibig. O yun, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus, na Panginoon natin. O, kita nyo nga, hindi tayo maiiwalay sa Diyos kahit na anong nilalang niya, o kahit na yung bagay na darating, mga bagong langit at lupa. Hindi tayo maiiwalay sa Diyos basta sumusunod tayo sa Kanya. Forever yon, forever. O meron bang taong ganun ha? O walang tao nun, hindi nga maiiwalay sa Panginoong Hesus eh. Forever eh. O tapos meron dyan mga ngaral tao. O wala pong tao makapag-iigat ng tao. Forever. Ito, hindi nga tayo maiiwalay sa Diyos. O kahit mga anghel nga, kahit na anong nilalang, kahit ang buhay, kahit ang kamatayan, hindi tayo mahihiwalay sa Diyos basta sumusunod sa utos niya. Hindi tayo mahihiwalay sa Panginoong Yesus. Ganun, O ganun po, kaya hindi po tao yun. Kasi forever to eh. Forever tong sabi rito ni Pablo na kahit ang mga bagay na kasalukuyan darating, hindi mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kita nyo nga, forever. Meron ba makakagawa ng ganun? Kasi nga siya yung may-ari ng tao. Siya yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus, silang mag-ama. Wala pong tao na makapag-iingat ng mga tao sa buong mundo, kundi yung mag-ama lang, kasi Diyos yung ating Panginoong Yesus. Forever niya nga iingatan yung mga tupa, di ba? Hindi pwedeng mahiwalay sa Kanya. Basta sumusunod sa utos. Pwede namang mahiwalay kung hindi ka na susunod sa utos ng Diyos. Ganun po. Pagka hindi sumunod. Kahit na mamatay pa yung mga ka-relative nating lahat hindi tayo iiwan ng Diyos eh. Ito sabi ng banal na kasulatan. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoong Yesus. Diba sabi niya, hindi sila maagaw sa aking kamay. Kailan yon? Forever. Hindi ka maagaw sa kamay ng Panginoong Yesus. Sa iba, tao naman yon. Tao yun ha. Tao sa kanila yun. Sa iba, sa mga bulahan, tao yun Ito sabi ng Panginoong Yesus dito, ng Diyos. Hindi tayo iwalay na anumang nilalang, di ba? Kahit na yung mga bagay na kasalukuyan, mga bagay na darating, kahit na mga anghel, hindi tayo pwedeng iwalay sa Diyos. Ganun Forever yun ganun po. Ito, sabi niya rin dito, kahit iwan ka ng lahat ng relatives mo,
hindi ka pababayaan ng Diyos basta sumusunod ka sa Kanya o liligtas yung kaluluwa mo sa Sheol. O. Ganun po. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. No? Kahit, ito po sa mga awit, 27 Gs. Bagamat pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayumay, dadamputin ako ng Panginoon. O, pabayaan ka ng nanay, tatay mo, mga kapatid mo eh. Lahat ng relatives mo, pabayaan ka eh. Hindi ka iiwanan ng Panginoon, dadamputin ka. Kasi siya yung may-ari. May-ari ng tao, yung Panginoong Yesus, yung mag-ama. Meron ba tao may-ari ng ano? Iiwan ka nga ng nanay at tatay mo, lahat ng karelatives mo eh. O dadamputin ka pa rin ng Diyos, ng Panginoong Yesus. Kasi siya yung may-ari eh, nasa kanya yung buhay at kamatayan eh. Ayun, hindi po maiwalay sa tao yung Diyos basta sumusunod. Dadamputin pa rin ng Panginoong Yesus. Hindi makapag-iwalay ang anumang nilalang, di ba? Sabi sa Roma. O gaya rito, hindi, kahit pabayaan ka ng lahat ng karelatives mo, o kukunin ka ng Diyos kasi siya yung may-ari. Hindi nga makukuha sa kanyang kamay eh. Forever eh. O sa mga bula naman, tao yon, o di ba? Tao lang yun eh, o tinuli. O, hindi ka nga maiwalay sa Panginoon basta sumusunod ka sa utos eh. Ito po sabi ng banal na kasulatan, basahin ko sa iyo uli, o kahit pabayaan ka ng lahat ng relatives mo, hindi ka pababayaan ng Panginoong Yesus kasi siya yung may-ari ng tupa, ng tao. Bula yung mga ngaral na tao na ang Yesus tao, bulaan po yun. Ito sabi ng banal na kasulatan sa mga awit 27, Gs. Bagamat pabayaan ako ng aking ama at ng aking ina, gayumay, dadamputin ako ng Panginoon. O, dadamputin ka ng Panginoon, ililigtas ka sa kapangyarihan ng Sheol. Kasi siya yung may-ari ng tao, basta sumusunod ka sa utos niya, sa aral niya, ganun. Yung hindi lang natin sasadyain yung kasalanan. Eh, wala naman taong hindi nagkakasala, di ba? O, basta hindi lang natin sinadya yung kasalanan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi tayo maiwalay, nakukuha sa kanyang kamay, sabi niya. Forever yon, lalong-lalo na sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama, iisa, di ba? Sabi niya, I and my Father are one. O, ganun po. God bless po. Our topic for today is done. The honor about this, our Lord Jesus Christ. O, not to separate God, leave the man and God. O, hindi po maiwalay yung Diyos sa tao. At saka siya po yung may-ari ng tao. Hindi po maiwalay yung tao sa Diyos basta sumusunod sa utos. Kasi siya yung may-ari ng tao, yung Panginoong Yesus po, sila mag-ama. God bless. Thank you for joining, for watching. Thank you po. God bless po. Thank you. Ingat. Be careful to everyone. Thank you for joining for live discussion. Thank you po.